Okay, pray tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na mga pagpapala, patnubay, at sa lahat ng iyong mga pagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa. Lord, pinupuri ka po namin sa oras na ito. At muli, Panginoon, ay inuluhan natin namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Panginoon Diyos, ikaw po ang siyang sumaamin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba. At bigyan mo kami ng pagkaunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. At kasabay niyan, Panginoon, ay hiniling po rin namin ang iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan sa mga nakalipas na araw. Lord, sana po ay magdulot sa amin ng aral at gabay, patnubay ang iyong mga salita sa mga oras na ito. Lord, maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Well, maraming mga bagay na nangyayari, no, sa buhay natin na minsan hindi natin naasahan. No? Minsan magtataka ka bakit naranasan mo yon, di ba? Bakit dumating yung ganon na hindi mo ini-expect. Minsan napapatanong ka, no, sa sarili mo, bakit kaya? Ano? Well, yun ay nangyayari, lalong-lalo na kapag nawawala tayo doon sa linya, no, na dapat nating tinatahak sa Panginoon. Okay. Sa mga pagkakataong mga negatibo, may mga verses sa Biblia na kung saan medyo tinatanong din nila ang Panginoon, pero hindi naman sa punto, no, na sinisisi na nila ang Panginoon sa mga ganung pangyayari. Kasi alam naman natin, no, na ang lahat ng nilalang sa mundong ito nabubuhay, lahat ng mga sitwasyon na ating pinagdaraanan, no, lahat ng mga bagay na ating nararanasan, no, lahat ng yan ay may plano ang Panginoon. Sabi nga nila, sa mga bagay na kanilang napagdaraanan, no, iniisip ng karamihan, no, na siguro may plano ang Panginoon, no, sa mga ganung bagay. Well, may mga bagay, no, na hindi natin kontrolado, no, sa ating mga buhay. Na napapaisip tayo na kung ano yung dapat natin gawin. Pero in reality, sa katotohanan, beyond our control, no? Yung mga bagay-bagay, mga sitwasyon na kung minsan hindi natin maiiwasan. Pero, may mga sitwasyon na kung saan napapasok natin na merong circumstances, no? May mga bunga, may mga epekto, okay? Na kung saan ito ay dulot, no, ng ating mga ginawa rin. So, yun. Let's say, for example, alam naman natin sa ating bansa, no, sa Pilipinas, talamakang droga, di ba? So, alam mo na masama yung, alam naman, maraming mga, kahit na sino, bata, tanungin mo, matanda, ano ba ang kagandahan ng droga? Wala no? Wala silang masasabi na kagandahan, puro negatibo, no? So, ganun. Pero, sa realidad, no? Marami pa rin pumapasok sa mga ganong klaseng sitwasyon, no? Nagbebenta, gagamit. Kahit na alam naman nila na masama yung paggamit,
masama yung pagbebenta, pero pinapasok pa rin nila. No? At sa mga ganong sitwasyon, nagdudulot sa kanila ng hindi magandang epekto. Let's say, for example, nahuli, no? Nagpupush ng droga. Siyempre, ano yung magiging epekto nun? Kulong. Diba? Yung iba naman, nahuli na gumagamit. Ano magiging epekto nun? Kulong din. O kaya naman, marami kong na-witness niyan, no, sa amin na patuloy na gumamit hanggang sa nawawala na rin sa katinuan. So yung epekto nun ilang hindi lang siguro 3 nakita ko mismo kasi mga kakilala ko no, yung iba naging kabarkada ko pa. So nawawala na sa katinuan no ng pag-iisip. Minsan makikita mo naglalakad no mag-isa nagsasalita paikot-ikot lang yan sa kanya. All because sa kagagamit ng droga. So, ganun. May mga sitwasyon tayong pinapasok na pwede naman natin kontrolin yung ating action o yung gawa natin para nang sa ganun is hindi magkaroon ng epekto sa atin o mabigat na dalahin, no, pasanin. Pero at the same time, nagagawa pa rin natin kasi meron tayong mga gustong gawin, no? Pero sa kabila nun, ako'y naniniwala, no, na ang pag-ibig ng Diyos ay laging nakatingin sa atin, no? Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa atin. Nandun lagi na hinihintay niya tayong magbalik, no, sa loob sa Kanya kung ano yung dapat natin gawin. Pagkatalam naman natin, no, na ang Diyos na ating sinasamba ay, of course, banal, perfecto, at mitiin ng Diyos no, sa ating lahat na kahit man ng katiting no, ng Kanyang katangian ay maranasan natin sa ating mga buhay. Kasi, ano pa nga ba silbi, no, na sinasamba natin ang Diyos and yet patuloy natin siyang tinatakwil sa pamamagitan ng mga sitwasyon natin pinapasok. Pero, hindi natin mawawala, maiwawaksi ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. God is a loving God. Although, sinasabi ng iba na ang katangian ng Diyos ay katulad ng coin o ng katulad sa atin yung pera sa atin dati yung piso, di ba? Sino nakaabot ng piso noon na silisan yung yung malaki yung silver na piso, yung malaki. Sa Pinas? Oo. Oo, yun, naabutan ko yun, yung malaki. Mahal na ngayon. Piso. Mahal na ngayon pag binili. Dati parang, siyempre common, no? Yun ang pera dati, no? Mga 1980s, mga ganun. So, sabi nila, may ilang mga pastor na inialin tulad ang katangian ng Diyos sa piso, no? Sa atin, kasi ang piso may muka. Tapos, pag binaliktad mo, ibon. Kaya nga, merong mga sugal nun nakarakus. Yun. Ibig sabihin, kung ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, siya rin ay Diyos ng hustisya, no? Medyo lately, nagbalik sa akin yung ganong klaseng illustration patungkol sa Diyos. Oo nga, God is a just God, no? Siya ay Diyos na matuwid, at Diyos na He is our judge, no? Pag dumating yung panahon. Pero kapag babasahin mo ang Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation, mas nananaig doon na ang Diyos ay pag-ibig. Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Kaya nga kung titingnan mo, no, lalong-lalo na sa gospel,
paulit-ulit na sinabi na ang Diyos ay pag-ibig. Lalong-lalo na sa Book of John, okay? Sa mga sulat ni Apostle Paul, he centralized actually, no, yung message doon sa love, the love of the love that God has for us, okay? Well, sa punto na ito, no, gusto kong balikan yung sa Tagalog, yung sa libro ng Panaghoy, sa English yung Lamentations, no, sa Lumang Tipan. Ang sabi roon sa wikang English, no, chapter 3 verses 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. So, tingnan natin yan. They are new every morning, great is your faithfulness. Okay. So again, because of the Lord's great love, we are not consumed. Sa Tagalog, ang sabi dito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So, balikan natin yan. At ano sinabi sa John chapter 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. At kadugtong yan yung 17, okay, John 3:17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Yung kadugtong yan, no? So, ibig sabihin, hindi niya ipinadala yung kanyang bugtong na anak para kundinahin, no, yung tao. Kundi iligtas, no, sa pamamagitan niya. At ang sabi sa Romans 5:8, basahin natin dito. Sa Romans 5:8, ganito ang siyang sinasabi. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Okay? So, just imagine that, pinakita ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus nung tayo'y makasalanan pa. So, how great is that sacrifice, no? Na ibinigay ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak. Kahit na hindi naman tayo karapat-dapat dahil makasalanan tayo, and yet He sacrificed Himself on the cross para magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual. So, napakaraming verses, no, tungkol sa pagmamahal, pag-ibig ng Diyos. Balikan natin itong sa Pahayag, no? Chapter 3, verses 20 to 20. Because of the Lord's great love. Because of the Lord's great love. Okay? We are not consumed. Hindi nagmamaliw. Okay? Pero kung tatagalogin natin ng direkta sa English, kasi ito parang pinaraphrase na rin ito eh. Because of the Lord's grace, dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo namatay, no? Ibig sabihin, hindi tayo namatay spiritual. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus, no? Nung nag-reply siya doon sa woman, sa Samaritan, no? Na humingi sa kanya, na hiningan niya ng tubig, ang sabi ng Panginoong Jesus, those who believe in me will never die. Those who believe in me will have eternal life, even though they die. No? So, ganon katindi yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit na tayo ay naliligaw, no? Minsan ng landas, lahat tayo, wala namang exemption dyan eh. Kahit na mga pastor, mga bishop, mga pare, may mga pagkakataon, no, na medyo nawawala kumbaga sa linya.
And yet, andun pa rin yung pag-ibig ng Panginoon na gagabay, no, upang sa ganun maibalik sa linya yung ating buhay. Lahat tayo, no, lahat ganun. For His compassions never fail, no? Ang awa at habag ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Okay? Ito ay nagpapatuloy magpakailanman, yung kanyang habag at awa. Ganon isinalawan ang Panginoong Diyos base dito sa Lamentations o Panaghoy, no? Hindi ito yung Diyos na malupit. Ang sabi nga sa Salmo, as a father, sa Psalm 103 verse 13, ano? As a father, so love his children, so the Lord's great, so the Lord's love is great to his people. Okay, so just something like that. So kung ikinumpara ang pagmamahal, sa atin naman, no, bilang tao, usually very seldom, no, na makakabalita ka ng tatay, no, na masyadong malupit sa anak. Although meron, no. Marami. Pero generally ang tatay, kahit na masculine o sabihin mo ng macho, andun pa rin, no? May pag-ibig pa rin siya pagmamahal sa kanyang anak. At usually, no, hindi niya kayang itakbo yung tatay niya. So, kung ganun inalintulad sa mabuting tatay ang Diyos, how much more, no, yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, diba? So, dito sa Lamentations, sa Panaghoy, no, na aklat sa Biblia natin, na bahagi ng Biblia, hindi dito sinabi na ang Diyos ay Diyos na malupit, na kapag naligaw ka ng landas ng konti, is papaluin ka na, okay? Sasakalin ka na, andyan pa rin. Pagmamalupitan ka na. Hindi ganoon ang Diyos, no? Subalit dito, Sa inilarawan, no, for His compassions never fail, no? Sa mga sulat ni Apostol Pablo, laging merong compassion at saka love. Okay. Yun lagi yung adjective, no, na binibigyan niya ng diin. Okay. Kaya nga sinabi natin na ang Diyos sa paglalarawan dito ay hindi Diyos na malupit, no, sa kanyang mga anak, kundi Diyos na mapagmahal. Laging may awa at habag sa atin. Alam niya kung ano pinagdaraanan natin. At He never fails, no? Lalo-lalo na kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, sapagkat siya ay napakadakila. Okay? For His compassions never fail, they are new every morning. Sabing ganon. Laging bago tuwing umaga. Okay? Ibig sabihin, nakagawa man tayo ng hindi maayos sa Panginoon, kinabukasan, baliwala na yun sa Kanya. As long as tayo ay lalapit sa Kanya, hihingi tayo ng awa at habag, no? Ganon. Kung yung sinasabi ng iba na malupit ang Diyos, dito sa Biblia na pinakita sa atin, siya ay punong-puno ng pag-ibig at ng compassion. Okay? So bakit no? Nung mga unang Kristiyano, mga 100 AD, no? Maraming mga Kristiyano ang naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon. Sorry. Sakit siya. Malamig kasi kagabi. No. Super lamig. Okay, at sa paghihintay na yon, no, they learn how to take care, no, to have compassion sa kanilang mga kapatiran. Okay? Parang namumuhay sila as community. Okay? Na mga mananampalataya, nagtutulungan. At makikita natin yun sa Acts, no, sa mga gawa na sulat. They were able to do that all because
of the love, no, that they experience from God. Yung compassion na kanilang naranasan sa Diyos, nagawa nilang i-extend, no, sa bawat isa sa kanila. At alam na alam nila yon, no, sapagkat ang naging motivation sa kanila is darating ang Panginoon. At of course, makakasalamuha niya sila at magkakaroon sila ng eternal peace, no, sa Kanya. Pero hindi man dumating sa punto na yon ang Panginoon, yung kanyang ikalawang pagdating. At hanggang sa ngayon nga, no, iniintay pa rin natin. We are still hoping, no, na ang Panginoon ay muling darating sa takdang panahon upang sa ganon ay kunin niya tayo, yung mga nabubuhay at yung mga namatay na, at makakasama niya tayo sa kanyang kaharian. So ano yung lesson na pwede nating makuha ron, no? Lagi nating tatandaan at iisipin na ang pagmamahal ng Diyos ay laging nandyan. Okay? Lagi nating isipin at tandaan na kahit na anong mangyari, no, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Maaring tayo ang mang-iwan sa Kanya, pero time will come again and again, no, na nagkakaroon tayo ng pag-iisip, no, okay, nawawala na ako, I need to go back to the Lord. So, ganun. Kung sino nakakaalala rito ng kantang Footprints in the Sand. Footprints in the Sand. Sabing ganun nung sumulat. One night I had a dream, no? Nagkaroon daw siya ng panaginip. I was walking along the beach with the Lord. Wow. Panaan yan. Ginawang kanta yun eh. So, sabi niyang ganon, during the happiest times of my life, I see two sets of footprints, dalawang footprints. Ang isa ay sa akin at ang isa ay sa Panginoon. Pero nagtataka siya, nung bumibigat na yung panahon, yung nararanasan niya, siguro maraming trials, temptations na hindi niya nakayanan, mga pagsubok. Sabi niya ganun, bakit ganun? When I look back at the footprints in the sand, isa na lang yung nakikita ko. Parang isa na lang yung naglalakad. So, iniwan mo na yata ako, Lord. Diba? So, ang sabi ni Lord sa kanya, alam mo ba sa mga nararanasan mo, yung nakikita mong footprints sa sand, sa akin yun. At alam mo ba kung nasan ka? Akay-akay kita. So, ganun tayo kamahal ng Diyos sa mga panahon, no, na tipong nandoon yung down tayo, yung tipong nandoon yung mga sitwasyon na kung parang hindi natin kaya, no, mga bagay, kahit ito man ay gawa natin, resulta ng gawa natin o hindi, nandun lagi ang Panginoon, no, na handa niya tayong kalungin, handa niya tayong akayin for as long as tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya. So, ang sabi sa Romans 10:9, no? Sabi nga ni Apostle Paul, if you confess or if you declare with your mouth, no, that Jesus is Lord, okay? Kapag sinabi mo sa iyong mga bibig na si Jesus ay Panginoon at naniniwala ka sa iyong puso na siya ay nabuhay na magmuli, ikaw ay maliligtas. So ano ba yung kaugnayan noon doon sa binasa natin kanina sa Lamentations, no? Absolute yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Hindi siya questionable.
Hindi natin pwedeng sabihin na hindi, malupit ang Diyos. Hindi ganon. He's full of compassions. And you relate it to the New Testament. Once you declare Jesus is Lord with your mouth and believe in Him, and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. So, yung pag-ibig ng Diyos ay nagpapatuloy. Okay? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay ng Panginoon sa atin. Sorry. Anto ka rin? Hindi. Mainit. Ako nga malita. Masarap patulog pag nainitan ka. Masarap patulog. Kasi siyempre umaano yung init sa'yo eh. Mahabdi lang yung mata So, ko itong Lamentations, no? Although pinakita dito na puspos ng pag-ibig ang Diyos, punong-puno ng habag, sa atin bilang mga kanyang nilalang, bilang kanyang mga anak, dapat din nating paniwalaan at i-embrace yun. No? Hindi yung narinig natin, and yet nagdududa pa rin tayo na patungkol doon sa Panginoon, sa kanyang pag-ibig, no? Yan, katinalalamunan ko. Kailangan inom ng gamot. So, lang dahil sa pag-ibig ng Panginoon, siya ay puspos ng pag-ibig at abag. Nagawa niyang ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak sa atin. Okay? Diyos na nagkatawang tao upang sa ganon magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang paniniwala, ang pagtitiwala sa Kanya ay napakahalaga. No? Nang sa ganon ay pagdating ng araw, makasalamuhan natin siya, no? Sa hinaharap. So, ganun katindi, no, yung pag-ibig ng Diyos. Yun nga yung nasabi ko kanina, ay just contemplate, no? Yung doon sa, ano ba talaga, kasi when it comes to the topic of love, actually, it overcomes, no? It overpowers yung pagiging judge, no? God is a God of justice, sabi nila. Totoo naman yon. Pero mas nangibabaw yung pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang angking tawag dito, characteristic as love. Ang sabi nga, God is love, no? Sa mga sulat niya, Apostle Paul, puro pag-ibig. Although kinakailangan tumalima tayo sa kanyang mga utos, pero talagang lumulutang lagi, no, yung characteristic ng Panginoon na love, no, so yun. Pero hindi dapat nating iwaglit, no, sa isip natin na oo nga, no, He is a God of love, He is the God of love. Kinakailangan din nating sundin, no, kung ano man yung kagusto niya sa ating mga buhay. Sabi nga ni Apostle Paul, imitate me as imitate Christ, no? Gayahin ninyo ako kung paano kong ginayang si Kristo. But during times no na naliligaw tayo, let us go back, let us ask God, no, for His forgiveness, para nang sa ganon ay manatili tayo sa kanyang palad, no? Ang sabi ng iba, may isang relihiyon, no, which I don't agree. Kapag tayo ay nasa kamay ng Panginoon, nobody can slap us out, no? Kumbaga, nasa kamay ka ng Diyos, walang sino man, no, na pwedeng tumulak sa'yo para na sa ganun ay mahulog ka. Okay? Pero hindi yun ang issue. O nga, wala. Pera, hindi pwede, hindi ka may tutulak kung talagang malakas yung pananampalataya mo. Pero kung ikaw ay nasa kamay ng Diyos,
at ikaw mismo, no, yung umalis at tumalon, nobody can stop you. Kasi hindi naman tayo ginawang robot ng Diyos na kung ano man yung gusto natin gawin is kukontrolin niya. No? We Siya are, mismo ano na sarili niya. we are created in the image of God, na may sariling pag-iisip. So, anong lesson yung pwede natin makuha ron? Just stick, no? Lagi nating let us remind ourselves na nasa kamay tayo ng Diyos pag tayo magdesisyon na mawala sa kanyang palad, okay? Sa kanyang circle. May mga sitwasyon na nagtulak sa atin, yung sarili natin, pero let us always go back. Okay? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, punong-puno ng habag at tawa, at hindi niya tayo tatanggihan. Okay? Parang, let's say for example, no, sa prodigal son, sa New Testament, sabi nung anak, okay, sige, kunin ko na lahat yung mana ko. At, kumbaga, itinakon niya na yung pamilya niya. So, pumayag yung tatay, no, binigay yung yung mana niya. At dumating, no, yung punto na nagastos niya lahat, yung mga binigay sa kanya, nawala. Hanggang sa nagkaroon ng famine, nagkaroon ng disaster, no, sa kanyang lugar na pinag-iistayan. So, naisip niya, no, yung buhay niya nung nasa piling pa siya ng pamilya niya, ng tatay niya. Marangya, walang kahirapan. Samantalang nung naubos na lahat, sa mga disco, naubos sa mga bisyo, hanggang sa siya ay nagtrabaho, no, bilang nagpapakain ng mga baboy. So doon niya naisip, no, hanggang sa dumating yung punto na pati yung pagkain ng baboy kinakain niya rin. So naisip niya na bakit ganito, no? Pwede kaya akong bumalik sa tatay ko? Tatanggapin pa kaya ako? So, kahit na may duda na baka hindi na siya tanggapin, kinain niya yung pride niya. So, karamihan sa atin, dumarating sa puntong gano'n, no? Minsan, pride na yung umiiral sa atin, para hindi tayo bumalik sa Diyos. Kumbaga, ayoko na, no? Parang kaya ko na to, kahit ano mangyari. Pero yung prodigal son, no? Nilunok niya yung pride niya. Okay? Bumalik siya. Sabi niya gano'n, kahit na gawin akong alipin, kahit na hindi na ako ituring na anak, babalik ako. Sobrang hirap na kasi nung nararanasan. At nung bumalik siya, malayo pa lang, no? Natanaw na siya ng tatay niya at niyakap siya, no? Nung nagpang-abot sila. At pinaganda pa siya ng batang guya, no? Baka ba yun? O tupa. So nagkaroon ng pista, no, doon sa lugar nila dahil sa kanyang pagbabalik. So doon may isasalarawan doon, no, kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa anak na nanunumbalik sa kanya. So again sa Lamentations chapter 3, because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Ganong katindi, no, yung pag-ibig at katapatan ng Diyos sa atin. So, at eto nga, no, isinalarawan sa John 3:16 kung gaano ka tapat at kung gaano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So, I would like to give the lesson for us today sa ating lahat, no, na whenever, no, the time comes na kumbaga parang naliligaw tayo, lagi nating isipin at tandaan na ang Panginoon ay palaging naghihintay sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung may problema tayo, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa Kanya. Amen. No? Totoo yan. Sapagkat lagi nating tandaan na siya ay Diyos na mapagmahal. Although paminsan-minsan sabi ng iba, no,
napapalo tayo, pero yun ay palo ng pagtutuwid. At nandun din yung kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan nun. Well, ganon isinalarawan ang Diyos na ating sinasamba sa Lamentations, at yun yung Diyos, no, na isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga letters, at yun din yung isinulat ni John, lalong-lalo na sa John 3:16-17. Ang Diyos ay mabuti, Diyos ng pag-ibig, at Diyos na punong-puno ng awa at habag. Tayo manalangin. Buhay. Lord, thank you for these words of encouragement. Lord, salamat sapagkat ikaw ang Diyos ng pagmamahal, Diyos ng katapatan, Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Lord, tulungan mo po kami na laging ma-remind ng katotohanan na ito, at hindi kami mag-atubili na lumapit sa iyo sa oras na aming pangailangan, sapagkat bawat isa sa amin, Panginoon, I believe na ayaw lumayo sa iyo, subalit may mga sitwasyon, Panginoon, na kung minsan ay nagiging dahilan upang na kami ay mapalayo sa iyo, subalit alam namin na ikaw ay laging nandyan, laging nakaabang sa amin. So Lord, thank you for your love, thank you for your compassions, thank you for your faithfulness sa aming lahat, Lord. At help us to live a life, Panginoon, nang naaayon sa iyong kagustuhan, sa kalooban, at sa iyong mga plano sa amin. Lord, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng iyong mga pagpapala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen. Dito natin ka, Pastor. Magpipray ako. Sige. Panginoon, muli po ako lumalapit sa inyo. Alam ko, Panginoon, na hindi isang ina ako, hindi ako perfecto. Umihingi ako sa inyo. Nahawakan mo yung kaisipan ng mga anak ko. Hipuin mo yung damdamin nila. Alam ko walang ibang gagawa niyo kundi ikaw lang. Yes. Tulungan mo ako, Panginoon. Alam ko, Panginoon, may pagkukulang siguro ako. Hinaamin ko. Dahil alas lang magulang na tumitingin sa kanila. Ako'y malayo sa kanila. Tanging maitulong ko lang sa kanila ay isang material na bagay. Pero ang pagmamahal ng ina, hindi ko na ibibigay sa kanila dahil may sarili akong pamilya dito. Panginoon, lumalapit ako sa inyo at nagmamakaawa. Iabot mo yung mga kamay mo sa isip ng mga anak ko, sa puso nila, na sana po maramdaman nila kung gaano ko sila kamahal. Panginoon, nagmamakaawa ako sa inyo. Alam ko walang imposible sa iyo. Yes. Panginoon, salamat po. Amen. Yes, Lord. Thank you, Panginoon, sa buhay ni Sister Lourdes. Lord, you are our only hope sa mga gandang sitwasyon. And tulungan mo kami, Panginoon, na maging matagumpay sa kabila ng mga ito. Ito pray, Panginoon, sa kanyang mga anak sa Pilipinas. Pag-iingat po ang ipagkaloob sa kanila. Lord, maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samag dalangin.